Admar, and salamat ulit sa pagkakataon na maging guest mo. Opo, meron pong idineklara na 2 linggo na ceasefire, no? Pero sa mga balitang nakakalap din natin, parang di natin alam kung ito ba'y magtutuloy-tuloy kasi may marami pa rin tayong mga naririnig na kesyo, may lumabag daw sa ceasefire. Pero given na merong ganito pong hakbang, paano kayo masasamantala ito ng gobyerno or may mapapala ba ang ating bansa dito lalo na sa bangon ng ating pong ekonomiya po sa gitna ng krisis? Kung maganda yung enforcement at saka monitoring ng ating gobyerno kasi yung crude oil prices bumagsak na ng between 12 and 15% buhat nung nag-announce ng ceasefire ang US at saka Iran, ano? So dapat yung gasolina natin at saka diesel at saka yung iba pang fuels, no, kerosene and whatever, dapat bumaba na rin correspondingly. Pero hanggang ngayon tumataas pa or mataas pa rin. So wala pa tayong napapala dyan sa ceasefire na yan. Opo, parang next week ata merong mga pagbaba pero uncertain pa rin po, no? Pero marami pong mga panawagan ngayon nag-aantay. Kailan ba matatanggal itong excise tax? Tapos ang isa pa nila maliban sa excise tax ay ito pong VAT, no? Sunod-sunod din yung aktibidad with Congressman Leviste, lalo na dyan sa Liwasang Bonifacio, sa panawagan na babaan yung tax dahil mas malaki din yung impact nito na makakatulong na maimsan ang pinapasa ni Juan de la Cruz. Oo, puro mga ano sila debate sila ng debate eh. Wala pa rin nangyayari, di ba? So napakatagal ng kilos ng Congress. So, di natin alam kung talagang mangyayari yan. Pero yun na nga, kasi maski magbigay sila ng mga ganyan, tatamaan pa rin ng ekonomiya kasi saan sila kukuha ng pampalit dun sa mga revenues na yun. So, on one hand, bababa yung presyo ng gasolina dahil tatanggalin nila yung tax. On the other hand, bababa ang revenues ng government, ano ipapalit nila dun sa revenues na nawala. So either mangutang sila or bawasan nila yung gastos ng gobyerno. So dapat mag-austerity measures ang government kung ayaw nila mangutang. Kasi ang laki na rin ng utang natin, di ba? Over 18 trillion ng utang ng Pilipinas. So medyo mahirap magmaneobra kasi nangyari nga itong krisis na to kung kailan mahina na talaga yung ekonomiya natin. So yung space for maneuver or yung ah, abilidad ng gobyerno para makatugon ng maganda dito sa krisis na to, hindi masyadong kumbaga wala siya masyadong iikutan. Opo. Pwede bang mag-risk ang ating gobyerno? Pwede bang pakawalan muna yung mga proyekto para lamang halimbawa magbawas nga dito sa tax kasi alam naman natin pag mga proyekto na may uncertainty pa rin nga yung mga tao niyan kung meron pa mga corruption na mga issue, nababahala din sila tapos for later pa possible na mararamdaman nila yung mga proyekto na yon na intended kung saan intended yung tax na ibinabayad kumpara sa kung magbabawas sila ng tax, direkta agad na mararamdaman po nila, Ma'am Cora. Tingin nyo po, mas maintindihan yon ng taong bayan, mas matotolerate nila yon kumpara sa sasabihin na, ay, mababawasan yung Alam mo, ating pera. Sige po. hindi kaya mahirap din magtigil ng proyekto kasi mawawalan ng trabaho yung maraming tao. Alam mo ang dapat itigil, corruption. Tigil na nila yung mga unprogrammed funds na yan kasi pumupunta lang naman yan sa mga bulsa ng mga politiko eh. Alam naman natin yan, di ba? So, they dapat mag-stick na lang sila doon sa programmed funds and then make sure na talagang aabot yan sa mga tao kung may ayuda man or talagang yung mga projects, mga infrastructure projects, ma-implement talaga para
may maibigay silang mga trabaho sa mga tao kasi at this point, ang taas na ng unemployment natin, there are 2.8 million Filipinos as of February na walang trabaho. Tapos siguro another 8 million ang underemployed. Ang ibig sabihin ng underemployed, tumatanggap yung mga Pilipino na ng less number of hours na, kunwari, imbis na 8 hours, 4 to 6 hours lang silang nagtatrabaho para lang, may uwi silang pera. So, ano na talaga yung medyo, hindi na maganda talaga yung sitwasyon ng ekonomiya natin. So, importante talaga kung mag-austerity measures ang gobyerno, yung mga excesses, kunwari yung mga biyahe-biyahe, mga bakasyon-bakasyon nila, yung mga workshops abroad. Kasi iba, o kaya yung magwe-workshop sila sa Boracay. May mga ganun mga departments na may mga budget sila sa mga ganyan. So, dapat itigil na muna nila yan. Pero yung mga projects dapat ituloy kasi kailangan sila magbigay ng trabaho. Opo, and yung wala na ba tayong aasahan mula naman sa mga investor lalo na sa panahon ngayon? Ngayon ba ang off-peak sa panahon ngayon na krisis po, Ma'am Cora, para sa hinaharap natin medyo makabawi-bawi tayo? Alam mo kasi in- investor relations nga yung background ko, di ba? So, for many, many years, siguro mga 3 decades, I've been interacting with foreign investors. They don't like uncertainty. So right now, napakaraming uncertainty sa bansa natin. Unang-una, ang daming rumor tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Tapos, paano yung sino ngayon, kung hindi siya nagpapakita kasi yung mga videos na linalabas ngayon ng Malacanang mukhang edited Parang hindi siya talaga live. Pag sinasabing live, hindi naman talaga. Kasi yung mga social media observers nakikita na fake yung mga pinapakita nilang live na hindi siya talaga live. Anyway, that remains to be proven, no? Pero napakatunog nung rumor. Parang alam mo nung nagkasakit yung tatay ni BBM, 'di ba? Nung 80s na ang lakas din ng ugong. Pero hindi sila umaamin. Pero eventually, nakita namin nung generation namin na talagang nag-fail yung health ni presidente hanggang pumunta siya sa Hawaii. So, tapos nakita nga sa Malacanang mayroon palang dialysis machine doon. So, yung gano'n. So, ewan ko, dapat talaga nagsasalita ang Malacanang o kaya yung nagbibigay ng issue ng bulletin yung doctors ni BBM para mawala na itong mga rumors na to. Kasi hanggang wala silang binibigay na advisory or bulletin about the health of the president, tutuloy yan. So that's one of the uncertainties. Second, yung corruption uncertainty, no? Kasi hanggang ngayon, no one is being made accountable for the massive corruption that's been happening. Kaya hanggang ngayon, walang kumpiyansa yung mga negosyante, lalo na yung mga foreign investors, no? Kasi ba't sila pumunta dito? Meron naman silang ibang pwedeng puntahan na hindi ganyan kalala ang corruption. Opo. So, ikalawa yan sa mga uncertainties na medyo major talaga. Ikatlo, yung uncertainty sa Middle East, no? So, yung mga markets nila mahina rin. So, bakit sila upunta dito? Supportahan mo nila yung mga markets nila bago tayo. Kaya mahirap ngayon talaga mag-attract ng foreign investment certainties. Opo. Ito pong naniniwala po ba kayo or sa tingin niyo po ba may mismanagement po pagdating sa pag-manage nga dito sa krisis ngayon po, Ma'am Cora? At kung meron man sa paniniwala ninyo, yung yung dating nito sa mga negosyante or sa mga investor po. Buhat nung nag-umpisa yung gera hanggang
nung nag-peak, no? Nag-peak yan last week at 118 or $112 per barrel yung crude oil, no? Or 112 to 113, ganyan. So, yung akyat niyan, buhat nung nag-umpisa yung gera, was 65%. Yung diesel at gasolina natin, tumaas by over 160%. Yung diesel, ang gasolina, 84 to 92% ang tinaas. So bakit mas mabilis ang pagtaas ng gasolina natin, ng diesel, lalo na ng diesel, no? Bakit ganun? Siyempre kung ikaw ang negosyante at gumagamit ka ng diesel or gasolina para sa operations mo, yung cost mo lalong tumataas, di ba? So, sa ibang countries kasi hindi naman ganun kataas yung gasolina nila. Ganun. So, disincentive rin yan talaga sa negosyante kung mismanaged ang crisis. Kumbaga, walang pre-planning to address the crisis. Ngayon lang sila nag-uumpisa magdebate sa Congress. 'Di ba? So, bakit ganun? Reactionary, walang tawag dito, walang pre-planning. Ganyan, wala silang scenario planning. Paano pag nangyari ito? Anong gagawin natin? Nung previous administration, damang-dama natin yung pre-planning, no? Pero ngayon wala eh. Tapos yun nga may uncertainty pa tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Di siya nagpapakita. So, mahirap mahirap kung ganyan, kung ako investor, bakit napupunta dito sa Pilipinas? Opo. And dito naman po sa mga remittance ng mga overseas Filipino workers, mataas ngayon yung 'di ba? Dolyar kontra dito po sa piso. And ang may pinakamataas natin Mm, na remittance ay nanggagaling sa Amerika, no? Tapos Middle sinusundan East. ata sa Middle East or at Hindi. saka Middle East na ba ang may pinakamalaki? Actually, hindi. Pinakamalaki Middle East kasi kaya mukhang galing sa Amerika yung pinakamalaki kasi lahat ng ah, lahat ng settlements dumadaan sa US. Pero Mhm. actually, pinakamaraming OFWs natin nasa Middle East. So Opo. it goes without saying na pinakamalaking remittances galing dun sa lugar na yon. Opo. Pero Ah, ma'am, yung tanong ko po, kahit na tumaas yung dolyar kontra piso, mm, mahahatak pa rin ba siya? Kasi nga, nabanggit nyo nga po, Middle East yung may malaki pa rin. Dahil nga sa kaguluhan doon, maaring limitado yung kanilang papadala. So, wa-effect pa rin itong good news sana na tumaas yung piso, pabor sa mga nagpapadala po ng pera mula abroad. Malamang babagal, no? Hindi ko alam kung tataas kasi yun nga, maraming nawala ng trabaho na OFWs. Malalaman mo yan kasi maraming umuwi eh. Hanggang ngayon nagre-repatriate sila. Thankfully, nagpapadala na ng eroplanong gobyerno natin ngayon para sunduin yung ibang Pilipino. So, yung mga umuwing yon, syempre, hindi na sila makakapagpadala. So, ibig sabihin, babagal ang remittances. Ngayon, sabi mo nga, mahina ang piso, no? So, which means that yung mga magpapadala dito, lalaki yung peso equivalent ng kanilang remittance. That's also good for the families, no? Pero ma-offset yung depreciation nung number of Filipinos na mawala ng trabaho. Opo. Dito naman po sa usapin ng utang po natin, no, sa Pilipinas. Kasi nga nabanggit nga na medyo mahirap kung babawasan yung tax natin, posible rin na malaki yung uutangin natin, no, para makompensate or kung mag-aayuda pa rin yung gobyerno. Kung hindi naman babawasan, makakasure ba tayo na wala ring utang dyan na gagawin kasi magbibigay pa rin ng ayuda po. So, expect na tayo na mas tataas pa lalo yung utang ng Pilipinas po, Ma'am Cora. Mhm. Oh, tataas yan kasi nga deficit spending na ang government tapos gusto pa nilang mag tax relief, no?
para lang maibsan itong krisis. So, syempre, hahanap sila ng pera sa either sa mga bangko dito sa Pilipinas o bangko sa ibang bansa. Ngayon, kung ayaw nilang mangutang, like I said earlier, dapat mag-ano sila, mag-austerity measures. Pero sa akin, parang dapat tumino na talaga ang gobyerno, itigil na nila yung corruption na yan. Kasi hindi, pinapalala lang nila yung sitwasyon. Although, nagkaroon tayo ng crisis sa langis, dati nang malala. Kaya tayo nagkaganito eh. Kaya nanghina na yung ekonomiya last year pa. Dahil sa corruption yun. So itigil na nila kung pwede lang ano. Nakikiusap ako na of course bakit naman sila makikinig sa akin. Kaya lang kailangan may accountability. Siguro hindi naman yan titigil kung walang makukulong eh. 'Di ba? Kasi emboldened na sila eh. Kontrolado nga nila lahat ng ah, halos lahat ng institutions na weaponize na nila, 'di ba? So walang method for accountability at this point. Opo, ang nangyayari din kasi ngayon, mas dadami talaga. Di mo maiwasan yan, no? Sa isang administrasyon. Kapag kumakalam yung sikmura, kapag nahihirapan sila sa pang-araw-araw nila na pamumuhay, isisisi talaga nila sa gobyerno. Pero ang nagiging tugon dito naman ng gobyerno, iyon nga, destabilization yan, mga paninira lang yan, kakasuhan yan. Hindi yan nakakatulong sa atin pong ekonomiya po. Pati hindi lang yung mga investor yung ano may uncertainty, pati yung mga tao kasi imbis na tugunan yung mga reklamo nila, imbis na set the record straight na ito yung gagawin namin, ito yung gagawin namin, imbis iparamdam sa taong bayan, gigipitin pa yung mga nagpapalabas lang ng kanilang damdamin po, Ma'am Cora. Yun nga ang maganda sa economics kasi nakikita sa numero eh. 'Di ba? So, inflation tumaas na to 4.4%. Umpisa pa lang 'yan kasi Marso nag-umpisa yung gera. So, April, mararamdaman talaga natin yung kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Tapos, maapektuhan na rin yung ibang sektor ng ekonomiya kasi logistics ang ano ginagamit sa logistics at saka production ng fuel. So, April, from 4.4% ng March, malamang mag 8% to 10% ang inflation. So, anong mangyayari dyan? Diba? Kasi nga hindi nila in-address kaagad yung pagtaas ng presyo ng gasolina at saka diesel. So mas bababa yung kapasidad ng mga Pilipino na makabili ng pang-araw-araw na gastusin nila, 'di ba? Lalo na tingnan mo na lang yung mga tricycle drivers, mga taxi drivers. Dati 1,000 ang kinikita nila pero dahil nagdoble na yung presyo ng gasolina, di 500 na lang kinikita nila. Oh, enough ba 'yun para makaano sila, makatawid sa krisis na 'to? So, ewan ko kung naiisip 'yan ng mga corrupt na yung mga kawatan sa gobyerno. Sila kasi, alam mo, nasa yung position nila, hindi nila parang detached sila sa reality. Hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya napaka dali sa kanilang mag focus lang sa impeachment, ganyan, wala silang pakialam kung malala na yung nangyayari sa ekonomiya. Impeachment pa rin ang fino-focus nila. So Opo. medyo nakakalungkot talaga kaya hindi na maganda yung nangyayari na nakikita natin yung mga politiko natin. Iba na talaga ang prioridad nila. Opo, dito naman po sa alok ng Petron, parang pangalawang alok na ata ito ng San Miguel Corporation na ibenta balik o ibalik sa gobyerno itong Petron. Pwede daw ibenta. Sa tingin niyo po advantage ito lalo na sa hinaharap po natin, Ma'am Cora? O, isa na naman sila kukuha ng pera para bili ng petron. Yun nga, madaling sabihin, di ba? Napakadaling sabihin. Pero at the end of the day, titignan mo anong kapasidad ng gobyerno para bumili ngayon ng mga assets na ganyan. Napakalaki ng Petron, ha?
So, hindi biro yung bibili sila ng kumpanya na ganyan at magsiset up ng refinery at whatever, no? So kailangan talaga ayusin muna yung fiscal discipline, magkaroon ng disiplina sa paggastos ng pera ng bayan. Yun ang pinaka-importante. So yung issue diyan sa Petro na yan, sa akin, saan sila kukuha ng pera? Yun ang tanong ko. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, ma'am, ano na lang po yung may papayo ninyo sa ating mga kababayan po muli sa gitna po ng krisis ngayon. Talagang kailangan magtipid-tipid tayo at hindi pa matatapos tong crisis na to. Although meron ng ceasefire sa between America at saka Iran, hindi pa rin hindi pa rin natin makikita na mag-i-improve yung ating sitwasyon kasi nga hindi tumutugon masyado ang gobyerno. Sana nga ibaba na nila ng 12 to 15% yung presyo ng gasolina, no? Pero hindi ko alam kung masusunod 'yon. So tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Pero yun nga, kailangan handa pa rin tayo kasi hindi pa tayo nakakasiguro kung talagang maayos na yung gera sa ibang bansa. At the same time, mahina pa rin yung ekonomiya natin. So maski sabihin mong marisolba na yung krisis sa Middle East, wala pa rin masyadong investments na pumapasok dito. So ibig sabihin yan, kahit wala ng krisis, mahina pa rin talaga yung ekonomiya kasi walang nagpo-provide nung growth, walang ang hirap kasi Tagalogan. Walang magiging impetus, walang magpopondo or magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kasi para lumakas ang isang ekonomiya, kailangan mas marami ang may trabaho para maging productive yung economy. So yun, so sa akin talaga, kailangan magtipid tayo at this time, tsaka maging handa tayo na baka lumala pa yung sitwasyon. Maraming salamat, Ma'am Cora, sa inyo pong